totoo lang, itong mga bagay na pinagsasamahan natin ngayon, pinagtitikun-tikunan ay napakahalaga po talaga. Kasi boses natin to, guys. Alam nyo, mga minamahal, kaya tayo nandito kasi nga po, pinaglalaban natin ang ating presidente. Laban nga po sa mga mapanirang tao. Guys, alam nyo, naiiyak ako every time na ang ating presidente, lagi nilang binuball-jack, lagi nilang sinasabihang adik, bangag. Kaya nga nandito tayo, guys, para suportahan ang ating presidente. So now, dito muna tayo kay Sara Duterte. Bakit tayo nagtitipon-tipon dito? Kasi guys, napakadami niyang mali. Hindi naman tayo nagpunta dito dahil sa galit tayo sa kanya, kaya natin pinapag-resign siya. Pumunta tayo dito kasi madami tayong nakitang mali. Nakikita niyo yan? Nakikita niyo yan? Yan guys yung rason. Tayo may valid reason. Wala ka ng karapatan! Sa DepEd! Bilang secretary! Ako na sa mukha mo! Yan. Magsalita sa harap ng maraming tao. Sa camera, sanay na sanay talaga ako eh. Pero nung nalaman ko na ako na yung sunod, napamura talaga ako. Ang sabi ko, anak naman ng fentanyl ito, no? Ako na yung kasunod. So ngayon mga kababayan, no? Alam nyo kung ano yung pinaka-nakakasal kay Sara Duterte kung bakit kailangan niya mag-resign? Yung mga simpleng trabaho lang ng admin na trabaho. Alam niyo yung mga admin na trabaho, di ba? Yung trabaho sa opisina. Anak rito na nag-aaral sa pampublikong eskwelahan. Halos gabi na nakaka-uwi. Bakit? Pinagkakasya ang schedule dahil kulang sa mga kwarto. Minsan may mga estudyante kung saan-saan nag-aaral. Doon sa loob ng eskwelahan, makakompleto lang ng schedule ang mga subject. Tapos may ganong kalaking pera. Isa pa sa dahilan mga kababayan na ito si VP Inday Sara ay mag-resign na sa DepEd. Isipin nyo namumuno siya sa DepEd pero gumawa siya ng video, nagbigay ng pahayag sa SMNI at kay Kibuloy. Pero sumusuporta raw siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Ni Mami Peng, more on the write-ups po ako sa social media, sa Facebook. Doon lang po ako. Pero nakakasama na po ako madalas ng mga kasama nating ibang loyalista dito. Noong 2016 pa, pero nag-start po ako sumama po for campaigning sa ating mahal na Pangulo since 2009. Bago po siya tumakbo ng senador, isa na po ako sa campaign manager niya. Then, from the senatorial, tumutulong po sa pag-campaign until the Vice President, lumaban kami na Supreme Court, and this campaign for the President at amuko ang ating Pangulo. Ngayon ho ba, lumaban na tayo ng 2016 dahil hinapan po natin ang ating dapat talaga ating BP, BBM, dapat siya talaga ito tinabi. Alam ko yung ating mga maliliit na barko, pupunta. Pilit hinarang pero hindi hinarang. Nakabalik, successful po. Palakpakan po natin yung ating mga kababayan na matapang. Malasakit sa ating mga anak. Sabi nga nila, ang future ng ating bayan nasa kabataan. Malasakit na sana sa pamumuno ng isang magandang liderato sa kagawaran ng edukasyon ay magiging maganda po ang kinabukasan po nila. Ayan. So yun lang, tunay na tapang at tunay na malasakit. Bueno! Ngayon naman, tawagin naman po natin mga kaibigan, isa naman sa ating mga main conveners, palakpakan po natin, Miss Sandra! Ni Mami Peng, more on the write-ups po ako sa social media, sa Facebook. Doon lang po ako. Pero nakakasama na po ako madalas ng mga kasama nating ibang loyalista dito. Noong 2016 pa, pero nag-start po ako sumama po for campaigning sa ating mahal na Pangulo since 2009. Bago po siya tumakbo ng senador, isa na po ako sa campaign manager niya. Then, from the senatorial, tumutulong po sa pag-campaign until the Vice President, lumaban kami na Supreme Court, and this campaign for the President at amuko ang ating Pangulo. Ngayon ho ba, lumaban na tayo ng 2016 dahil hinapan po natin ang ating dapat talaga ating BP, BBM, dapat siya talaga ito tinabi. Wala ka ng karapatan! Naupo! Sa DepEd! Bilang secretary! Ako na ng mukha mo! Yan. So
sasabihin ko na kung magkano binayad sa akin. Para sa mga nagtatanong, mga nag-aakusa, I got 51 billion pesos lang. Yan pong halagang yan, sa mga nag-aakusang ako'y bayaran, kayang-kaya ko pong bayaran ang inyong pagkatao. Makinig lang kayo sa mga vlogs ko. Sa vlog si Benji, Nima, tsaka yung masungit kaninang babae, kay Admin Rich, kay Go Philippines, kay Takero, yun. So shoutout po sa inyong lahat. Okay, so, babae nandito ngayon, bukod sa tinawag tayo. Well, alam niyo, ito pa gusto ko itong i-address kay Bibi Sara at sa ating presidente. Okay? Alam niyo, Mr. President, naiintindihan ko ng inyong abang lingkod kung bakit ayaw ninyong desisyonang sipain si Bibi Sara. But I still remember, binigyan niyo sila ng final word. Ang sabi niyo noon, di pa i-paraphrase, ang sabi niyo, mag-focus kayo sa trabaho, kayo DepEd, and pakita kayo ng performance. Now, Mr. President, sabi niyo nung nakaraan, wala kayong nakikitang sapat na dahilan para tanggalin siya sa pwesto. Kaya po kami nandito ngayong gabi ay para po sabihin sa inyo ang mga sapat na dahilan. No, yung mga nandyan sa tarpaulin na yan, for sure naman. No, hindi ko na kailangang babain isa-isa yan. Yung ilan, mga binanggit nila kanina, grabe, 19,000 ghost students. Putra guys, familiar lang ako doon sa ghost na totoo. At doon sa ghost employees, pati estudyante, nagiging multo na. Sino yung nagsabi kanina? Ang DepEd natin may history ng pagnanakaw. Yung kung nalala nyo, itinabas, yung nakarang administrasyon sa tatay niya, ano nangyari doon sa laptop? Diba? So ano mangyayari sa mga estudyante? Sabi nila kanina ron, hindi magnanakaw din. Now, ang punto ko rito, Mr. President, dalawang bagay po, o dalawang departamento ng inyong, ng ating pamahalaan, ang pinaka-importante, DepEd, at saka po ang DA. Puro ho, para sa ating nourishment. Agriculture, para sa pagkain. Pero pag-uusapan natin ngayon, ito pong education. Ang sabi po ay, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Alam niyo, dati rin po akong kabataan. Katulad niyo, dating kabataan. Hindi ba kinukumpara ninyo ang mga kabataan noon, which is tayo, sa kabataan ngayon? Yes! Ang daming kabataan ngayon, pangingo, tama? Amen! Sino kayang may kasalanan nun?